Angel of Dust, the Guardian Deer, to whom God's love awaits me here. And for this day, may our sign, through light and God, throne and God. Amen. Okay mga bata, bago mag-uwi ang lahat, mangyari din na muna kilain namin yung mga pagdaan. Kung meron na rin itong mga basura, kung meron man, ilagay mo na ito sa inyong mga bulsa o sa loob ng inyong bag. At mamaya pagkatapos ng ating kalakayan, ay itatapon natin sa tamang basurahan. Tapos na ba mga bata? Opo! Magandang hapon mga bata. Magandang hapon, Jimbo! Okay, maaari na kayong mag-uwi. Salamat po! Okay, mga bata, ay ito na po ang ating kalakayan. Diba? Para malaman ko kung sino ang nawawala sa ating klase ngayon. Hapon. Okay, matapos ko din na ang tala ng ating liban, si teacher ay natutuwa sapagkat lahat ng inyong pangalan ay mayroong bituin. Ibig sabihin lahat kayo ay hanggang matuto ngayong hapon. At dahil dyan, nais kong bigyan niyo ang inyong mga sarili na tatlong palakpak. Okay, ngayon mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong umaga, ay nais ko muna may paalala sa inyo ang mga alituntunin na dapat ninyong sundin sa loob ng ating silid aralan. At ito ay ang mga sumusunod. Aisen, maaaring kong basahin ang unang bilang. Mga alituntunin, makinig na mabuti sa guro at huwag maingay kung may nagsasalita. Dalawang bilang, Genevieve. Mataas ang kamay kung may tanong sasagot. Para naman sa itatlong bilang, Aisen. Iwasan ang pag-usap sa katabi habang nagsasalita ang guro. Ikaapat, Genevieve. Maging magalang at respeto sa bawat isa. Okay, para sa panghuling bilang, Aisen. Ugaliin gumamit ng bot o tuwak habang nakikipag-usap. Okay, mga bata, maasahan niyo ba ang mga alituntunin na ito na inyong magagawa habang tayo ay nagpapatuloy sa ating talakayan ngayong umaga? Opo! Okay, mga bata, inaasahan ko na magagawa ninyo ito para magkaroon tayo ng organisado at maayos na klase ngayong umaga. Ngayon mga bata, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay nais ko muna balikan natin kung ano ang pinag-aralan natin nakaraan. Pagtungkol naman ulit sa ating pinag-aralan natin kahapon. Sige nga, Jenaline. Ating pumipinalaman ng karaang kapatid ay katulad po sa backseat o tahimik pabaliman. Okay, mahusay. Sino po sa inyo ang nakakaalala kung ano ang ibig sabihin nga ulit ng backstage o tahimik pabalik-balik? Sige nga, Aizen. Teacher, ang backseat o pabalik-balik po ay mahihaling tulad sa tahimik makina. Ginagamit ito sa mataas na damit sa pagbuto ng dalawang pera ng mga patulan. Masasabi ito ay isa sa pinakamatibay na langit kamay. Okay, mga bata, sinasabi kahapon natin na ang backstage o tahimik pabalik-balik ay may lakan tulad natin sa tahimik makina. Ito ay ginagamit sa mga tastas na damit o kapag dapat turutuin natin ang dalawa. Tela, ito daw ang isa sa pinakamatibay na tahimik kamay. Ngayon mga bata, isusubukin natin kung talagang naaalala niyo ba ang mga paraan kung paano sinasagawa ang tahimik pabalik-balik o tinatawag natin backstage. Ngayon mga bata, ay nagkakaroon tayo ng isang gawain para sa ating maluto. Diyan na rin ang maharugong basahin ito. Manuto, itaas ang salitang tama kung ang kaya, iwas mo at salitang kalimutan kung hindi. Okay mga bata, sabi sa ating maluto, itaas daw ang salitang tama kapag ang pahayag ay sinasabi ng pahayag ay basto at kapag naman daw hindi, ay itataas natin ang salitang Mali. Naunawaan ba ang ating panuto mga bata? Oo! Okay, para sa ating unang pahayag,
ni Jenny ang iyong sagot? Opo! Okay, ang pahayag ay? Tama! Okay, para naman sa ikatlong bilang. Aisen? Kapag natapos ng isagawa ang time vaccine, gumawa ulit ng buhol sa ulo para hindi ito masira. Tama po! Okay, Jenny, katulad din ba ng kasagutan ni Aisen ang iyong kasagutan? Opo! Okay, dahil ang tamang sagot ay? Tama! Tama, para naman sa ikapat ng pahayag, Jenny. Kapag isinasagawa ang time vaccine, kailangan pantay-pantay ang layo ng mga tanim. Sa tingin mo kaya, tama ba ang sinasabi sa Sige, pahayag? tama po! Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, ang pahayag ay? Tama! Para naman sa muling pahayag, sige nga Aisen. Kapag isinasagawa ang time vaccine, hindi na kailangang maglaan ng kalahating pulgadang pagitan sa bawat tahi. Mali po! Okay, sige nga Aisen. Paano mo nasabing mali ang pahayag? Mali po kasi po kailangan tumagaan ng kalahating pulgada sa pagitan ng bawat tahi kapag sinasagawa po ang vaccine. Okay, tingnan na natin kung tama ang iyong kasagutan. Mali, mali ang pag sinasabi na pahayag dahil mga bata kapag sinasagawa ang vaccine, kailangan maglaan tayo ng kalahating pulgada sa bawat pagitan ng tahi. Ngayon mga bata sa picture ay natutuwa sapagkat nasagutan ninyo ng tama ang ating gawain at dahil dyan, hinihiling ko na bigyan ninyo ang inyong mga sarili na tatlong palakpak. Ngayon mga bata ay magkakaroon tayo ng isang gawain. At ang gawain ito ay pamamagatan natin. Basahin na ng lahat. Ulitin at uulitin mo ako! Okay mga bata, sa gawain ito ay mamimigay kayo na isa. At sa bawat isang ito ay may nakakapit na mga larawan. Ang gagawin ng mga bata, matapos makuha ang isda sa lagayan nito, ay tutukuyin o sasabihin ninyo kung ano ang ipinapakita bagay sa larawan. Naunawaan mo ang gagawin mga bata? Okay. Para sa unang bata na gustong sumubok sa ating lagayan ng isda, sige nga Aisen. Okay, Aisen, habang nakuha ng isda, ipatutulungin natin ang okay, Aisen, ang nakikita mo nakuha mong isda sa inyong mga mag-aral. Ano ang nakikita mong larawan, Aisen? Ano po teacher? Larawan ko ng gunting. Okay, tama ba ang nakikitang bagay ni Aisen sa larawan? Okay, ngayon, Aisen, mangyari. Isapit mo nito sa kita. Okay, para naman sa ikalawang mag-aaral na gustong sumubok. Sige nga, Jenny. Okay. Yan ay ang nagawa ko na ang isang kinuha. Ipakita mo nga sa iyong mga kamag-aral kung ano. Sabi na yung ano ang larawan. Teacher, sinulit po. Okay mga bata, tama ba na sinulit ang bagay na pinapakita sa larawan? Okay, ngayon Jenny, maaaring mo ito ikakit sa pizarra. Okay, para mag-aral, sige nga Aisen. Okay. Aisen, ipakita mo nga sa inyong mga kapag-aral kung ano ang nakuha mong larawan. Ano kaya Aisen ang bagay na yan? Karayong po. Tama ba na karayong ang pinapakita ng larawan? Okay, maaari mo na ito ikikit sa pizarra. Para pa sa ika-apat, nung larawan, sige nga Jenny. Okay, maaari mo ipakita sa iyong mga
bigyan ninyo ang inyong sarili na tatlong palakpak. Ngayon mga bata, base sa mga larawan na inyong nakikita dito sa unahan, pangungol kaya saan ang ating mag-aaralan ngayong umaga? Sige nga, Genevieve. Teacher, base sa mga larawan, ang ating pag-aaralan po ay patungkol po sa Okay! Tumpak dahil mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay basahin nga ng lahat. pagsasayos ng sirang kasuotan. Okay, ngayon mga bata, ay bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay nais ko muna ipakita sa inyo ang ating mga layunin. Sige nga, Aisen, basahin mo itong lahat. Pagkatapos ng 50 minuto, ang mag-aaral ay inaasaha kung gaano tutukoy ang pagkasunod-sunod ng mga paraan sa pananamit ng kasal na tupi na damit. Ikalawa na isasagawa ang mga paraan ng pananamit ng kasal na tupi na damit sa pamamagitan ng pananamit sa kamay at naibibigay ang kahalagahan ng pananamit ng kasal na tupi ng damit. Okay, ngayon mga bata, matapos may bang malaman ang ating pamagat ng ating tatalakay ngayong umaga? May nabuo bang kaisipan sa inyo? May mga nabuo bang idea sa inyong kaisipan? May mga katanungan ba? Sige nga, Genevieve. Teacher, ano po? Paano po gumagano mag-tahi? Okay. Ano po sa pagtahi? Okay, salamat. Meron pa bang ibang katanungan? Okay ang katanungan ni Genevieve. At itong mga layunin na ito na inyong nakikita ay mga kami lamang natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan ngayong umaga. Naunawaan ba mga bata? Opo! Ngayon mga bata, gusto niyo ba makarinig ng isang kwento? Kung gano'n mga bata, bago tayo magpatuloy o bago ko ibahagi sa inyo ang isang kwento, ay nais ko munang basahin ninyo ang ating mga pamantayan sa pakikinig. Para sa unang pamantayan, sige nga, Aisen. Umupo na maayos at pakinggan ang kwentong babasahin. Para sa ikalawa, Genevieve. Nawain ang susi ang kwento upang makasagot na natin. Para naman sa panghuli, yes, Aisen. Isulat ang mahalagang detalye sa kwentong mapakinggan. Okay mga bata, ilan ang mga pamantayan sa pakikinig na aasahan ko habang si teacher ay nagkukuwento. Ngayon mga bata, mahilig ba kayong maglaro? Oo! Ano ang mga laro na kalimitan niyo ginagawa? Teacher, Aisen? ang kubang pais po. Okay, ikaw Jeneline, ano ang kalimitan laro na ginagawa? Sailor. Okay, ngayon mga bata, halina at samahan ninyo ako alamin ang kwento ng patungkol sa dalawang magkapatid na katulad nyo rin na mahilig maglaro. Ang pamagat ng ating kwento ay patungkol sa ang damit ni Marco at Mia. Lisa. Sa isang maliit at masayang bahay sa bayan ng Rojas, naninirahan ang magkapatid na sina Marco at Lisa. Isang araw, matapos magawa ang kanilang mga takdang palig, nagpasya sila maglaro sa hardin sa likod ng kanilang bahay. Sa ilalim ng maliwanag ng araw, nagsimula silang maglaro ng tagu-taguan. Sa tuwing sila'y magtatagu-taguan, hindi nila namamalaya na unti-unti nang natatanggal ang mga tali sa kanilang mga damit. Sa bawat paggalaw at pagtakbo, lalo pang lumalaki ang mga tastas na tupi sa kanilang mga damit. Sa paglipas ng oras, napagtanto na lang nila na ang tastas ng tupi ng kanilang mga damit ay mahaba na. Dahil sa takot na mapagalitan ng kanilang ina, ay nag-iisip ng paraan ang magkapatid kung paano maisasaayos muli ang mga tastas na tupi ng kanilang mga damit. At ito na nagtatapos ang ating kwento. Ngayon mga bata, simple na nga ulit ang tauhan ng ating kwento. Sige nga, Aisen. Ang mga tawag ko sa kwento ay sina Marco at Lisa. Okay, saan daw naninirahan ang magkapatid na Marco at Lisa? Sige nga, Jeneline. Teacher, sa bayan po ng
kayo kung paano natin susolusyonan ang kanilang problema? Teacher, Sige nga, Geraldine. ano po? Ano po? Okay, mahusay. Ang sabi ni Geraldine, ang nakakita niyang solusyon sa problema ay tatahiin natin ang kanilang mga Damit. Kung kaya ngayon mga bata, ay tuturuan ko kayo kung paano ng isang mabisang paraan kung paano natin maisasaayos muli ang tastas na tupi na damit ng magkapatid. Ngayon mga bata, ay aalamin natin at isasagawa natin ang hakbang at paraan kung paano natin tatahiin ang tastas na tupi ng isang damit. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan mga bata, ay nais ko munang ipakita sa inyo ang inyong dapat sundin o gawin habang isinasagawa ang ating gawain upang mapanatili ang ating kaligtasan sa paggawa. Okay, Aizel, maaari bang basahin itong lahat? Mga pag-iingat upang mapanatili ang kaligtasan sa pananahimik. Una, siguraduhin maniwalay na lalagyan ng mga natutulis o batataling na bagay na inyong gamit sa pananahimik tulad ng gunting at karayom. Ikalawa, ilagay ito ng may katamtamang rayo sa iyong katawan na hindi masakit. Tatlo, maging maingat at dahan-dahan sa pagpagpit at pagpusok ng karayon sa damit. Ikaapat, magtanong at magpatulong sa guro kung hindi alam ang gagawin at gawa matapos na ng pananali ay iligpit ang mga kagamitan ng mabuti. Mga bata, iyan ang ating mga pangkaligtasan na gawin na dapat gawin o sundin habang isinasagawa natin ang isang gawain. Ito ay para maiwasan natin ang aksidente o anumang sakuna habang tayo ay gumagawa. Naunawaan ba mga bata? Oo! Okay, kung gano'n mga bata, isimulan ng teacher ang pagtuturo na panalagin ng tastas na damit. Ngayon mga bata, para sa unang hakbang, nais ko na basahin dito, Arzel. Unang pa, ihanda ang karayo, maspray at sinulit. Gumamit ng mga sinulit na kasintulay ng damit ng kulitin. Okay, ang sabi ko mga bata sa unang hakbang. Unang hakbang, ihanda ang karayo. Ihanda rin ang spray. At anong kulay na ng damit na tatahin, teacher? Black! So, ano dapat kulay ng sinulit at kanyang ihanda? Black! Okay, mahusay. Black ang gagamitin natin sinulit. Ngayon mga bata ay lalagyan muna natin ng sinulit ang Karayo! karayo ni teacher. Mga bata, sa paglalagay po ng karayo, huwag natin lalagyan ng buhol sa dulo. Kasi po kapag tayo ay nagtatahi ng tastas tutupi ng damit, kailangan po na isa lamang ang sinulit na makikita sa pagtatahi nito. Naunawaan mo mga bata? Opo! At gumamit ng gunting para putulin ang sinulit. Ngayon mga bata, hanapin muna natin ang tastas tutupi ng damit. Ayun! Nakikita niyo ba ang tastas ng tutupi na ito? Opo! Para sa ikalawang hakbang, yan na rin basahin mo nga ito. Lagyan ng aspirin upang maipirma ito sa lugar bago kahiin ang lagay ng mga iyon ng sinulit. Okay, sabi sa ikalawang hakbang daw, lagyan daw ng haspili ang tastas na tupi ng damit upang pumirmi ito at hindi tayo
tirang bahagi. Kung makikita yung mga bata, ito ang unang bahagi ng kastas na tupi ng damit. At ito naman ang kabaliktaran o likod na bahagi ng damit. Ngayon mga bata ay itutok daw natin ang karayom. At kumuha daw, ngunit malikit. At pahilis. Natahi. Natahi. Ayan. Sabi daw doon ay isara ng isa o dalawang bibigyan ng tela na katapat ng tupi. Isara ng dalawa ha. Mga bata. Isa. Dalawa. Sige. Okay, natapos na natin ha. Para naman sa ika-apat. Lilipat ang dasal sa bahagi mula sa kanang panig na laylayan sa kaliwa hanggang kalahating pulgada pagitan sa bawat talim. Sinahing pantay-pantay ang layo ng mga talim. Okay, mga bata. Sabi daw, lilipan ang basta sa tahi simula ka ng bahagi ng laylayan pakaliwa. Ibig sabihin mga bata, magsisimula tayo dito sa kanang parting ito papunta sa kaliwa. At ang sabi ng mga bata, mag-iwan ng kalahating pulgada bago tahigin at tiyaking pantay-pantay ang layo ng mga Talim. ay mga bata, iniisip ko na ito dahil nagsara na natin ito dito. Ngayon mga bata, naalala niyo ba kung paano natin sinagawa ang backstitch kahapon? Oo. Ngayon mga bata, i-apply natin ito dito sa ating pananamit. Tingnan ng mabuti. Nakikita niyo ba kung paano ginagawa ng teacher? Oo. Kaya mabuti habang sinasagawa ng teacher ha. Kasi mamaya kayo naman ang magsasagawa dito. Ano naman ka? Opo. Okay. Ngayon mga bata ay tingnan natin ang huling hakbang. Okay. Basahin ka. Ibuhol ang sinulit sa tabong bahagi ng tupi. Okay mga bata, tingin ng lahat, kailangan ibuhol natin ang sinulid sa tabong bahagi ng tupi. Ibig sabihin, hindi siya kailangan o hindi siya pwedeng makita sa unahan. Ito ay ginagawa para hindi masira ang ginawa natin, pananali o ang backstitch na ginawa natin dito sa damit. Naunawaan ba? Opo. Lagyan ng mag-isa hanggang dalawang buo. Tapos na mga bata. Nasundan nyo ba kung paano ginawa ni teacher ang hakbang? Opo. Ngayon ay hindi na sira ang tastas na tupi ng gamit. Tatabi lang muna ni teacher ang kanyang ginamit na kagamitan. Ngayon mga bata, matapos kong may turo sa inyo kung paano mapagandaan ng tastas sa tupi ng damit, ay oras na para kayo naman ang gumawa nito. Pero sa pagkakataon ko ito mga bata, ay gagawin niyo muna siya sa isang malinis na tela. Ito ay parang nasubukan natin kung makita natin kung handa na ba kayo tulungan ang magkapatid na sina Lisa at Marco sa kanilang mga kasuotan na nagkaroon ng tastas na tupi.
tubig. Ngayon mga bata, ang inyong gawain ay gawin nyo lamang sa loob ng 10 minuto. At ito ang mga hakbang ng pagtatahin ng sasalutin ng damit para magkaroon kayo ng sabay habang sinasagawa ang gawain ito. Mga bata, laging tatandaan ang pag-iingat upang mapanatili ang kaligtasan sa pananatili habang sinasagawa ninyo ang gawain. Nagawaan ba? Oo! Okay, ang inyong 10 minuto ay magsisimula. Mag-ingat sa pagtusok ng karayom at ng asin. Karayom na naman.
maliit. Dito po is maganda. Pagkatapos po, inuso ko po ang karayom sa kabilang balikan ng bahagi na damit ko. Dito po. Pagkatapos, hinilipan ko ang kaskas na bahagi mula sa kanang balik na kailayan ko. Pagkatapos, ibinuto ko ang simulit sa tatang bahagi ko ng tubig. Okay, ngayon na nabibigyan natin ang tanong pa si Aisel. Ngayon na Jenalyn, ikaw naman ang magsisilpa ng video dito. Teacher, alam mo kung ginawa, ano po, inihanda ko po yung karayom at sinulit. Tapos po, gumamit po ako ng sinulit na kasing kulay din po ng tela. Then, pagkatapos po, nilagay ko po ng aspilyo itong bahagi po ng tela. Tapos, tinanggal ko din po yung mga mulmul po dito sa mga gilid po ng tela. Tapos po, inusok ko po yung karayom sa kabalikan po ng bahagi ng damit. Kumuha po ako ng maliit na kahit na tela na nakatupit sa bahagi po ng damit. Then, sinara ko po sa mamita ng isa o dalawang hita po ng sila na katapat ko na tubig. Tapos po, nilipan ang tastas ko ng bahagi mula sa kanang pamay ko na kailayan sa kaluwa po. Then, nadlaan ko lang ko ng kalahati po kada po ng pagitan po ng bawat tahi. Then, natiyak ko po na pantay-pantay po yung tahi ko ng kanilang damit. Then, pinuhol ko po yung sinulit po sa tabi bahagi ko. Okay, Aisel, bigyan natin ang tatlo. Palakpak si Jenalyn. Okay, ako natutuwa sapagkat nagawa at kasunod ninyo at ang magbakubaran ng pagtatahi ng gastas at tupi na gamit at dahil dyan nais kong bigyan ninyo ang inyong mga sarili na limang palakpak. Ngayon mga bata ay susubukin natin kung talagang natatandaan niyo pa ang mga hakbang na sinagawa ninyo kanina. Magkakaroon tayo ng isang pagsusulit at mga bata, bibigyan ko kayo ng sagot ng papel at dito nyo itatala ang inyong mga kasagutan. Mga bata, para sa ating panuto, mga kaibigan lahat, Nagalain at gawain ng mga hakbang sa pananalihin ng tastas ng tupi ng damit. Pagsunod sa sabihin ng mga hakbang na nasa ibaba ayon sa kubaan nito dapat gawin. Lagyan bilang mga tukay sa brangong hawon bago ang pangungusap. mga bata, ang gawain nyo ay gagawin lamang sa loob ng
Kasuotan dahil ito ay Natastas! at sila ay dapat mapagalitan ang kanya. Nag-isip sila ng paraan kung paano ito maisasaayos muli. Ngayon mga bata, ang tanong, handa na ba kayong gawin ang ginawa na sa tela sa mga totoong gamit na ito? Handa po! Handa na ba yung tulungan si Marco at si Lisa? Opo! Okay, kung gano'n mga bata, ngayon mga bata, ay gagawin nyo kung ano ginawa na siya tela kanina. At ito sa pagkakataon ito ngayon ay mga totoong damit na ni Marco at ni Lisa. Lisa. Mga bata, gagawin nyo lamang ang inyong gawain sa loob ng 10 minuto. Sige, ako na po yun. Okay. Ito lang ako. Pero mga bata, bago niyo simulan ang inyong gawain, nais ko munang ipakita sa inyo ang inyong pamantayan sa paggawa. Nais kong basahin mo ito, Aisel. Pamantayan, yung isasagawa ang gustong paraan ng pananahit. 20 puntos, pakikitaan ng kalinisan at kaayusan sa paggawa. 10 puntos, natapos ang tamang oras ng paggawa. 10 puntos, na isasaayon ng sira na kasuotang pinahit. 10 puntos, sa 10 puntos, na 50 puntos. Okay, naunawa na ba ang aking pamantayan sa paggawa? Opo! Okay, magpatuloy na sa paggawa. Magpatuloy na.
Teacher, ngayon po ako, nagbibigay po ako. Okay. Okay, mga bata. Ngayon mga bata, si teacher ay natutuwa sapagkat natapos nyo na maaga sa itinakdang oras sa inyo. Ginawa. Ngayon mga bata, bigyan namin mga sarili na tatlong palakpak. May mga bata kung kaya ang kahalagahan na marunong tayong tumulong sa atin. Sige nga, Isaac. Mahalaga po na tulong po kayo sa akin po para po solusyonan po niya kaagad yung kanilang problema po. Katulad niya po nung nagasat po yung gamit, nagtulungan po namin, inayos po namin para po magamit niya po ang sulubi mo. Okay, mahusay. Ngayon mga bata, ang daw ang kahalagahan na marunong tayong manalig ng gastos tutupin ng isang gabi. Sige nga, Jaylin. Teacher, mahalaga po na matutunan po natin yung pagkahilo ng kastas na damit po para po ano po, magamit po natin yung damit po na kastas na kastas po. Okay, mahusay mga bata, lagi natin tatandaan na ang kahalagahan na marunong tayong nahiling ng gastos tutupin ng gabi ay para matagal natin mapakinabangan ng ating mga kasalutan. Ito ay isang paraan din upang mapangalagahan natin at maging kaaya-aya tingnan ang ating mga sinusunod na kasalutan. Mga bata, lagi din natin tatandaan na ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang para maraming tao ang matuwa sa atin. Ngunit isa rin ito sa magandang kakagalian na dapat meron ng isang batang katulad ninyo. Naunawaan mo mga bata? Okay, ngayon mga bata ay balikan natin muli kung patungkol saan ating pinag-aaralan ngayong umaga. Sige nga, Jenna
kung paano niyo sinagawa ang pagdadali ng kaspasaputin ng gamit ni Marco at ni Lisa at kung ano ang naging resulta nito. Unahin muna natin ang ginawa ni Aisel. Okay, Aisel, kanina isagawa ni Aisel naman ang wastong paraan ng pagdadali kaya siya ay nakakuha na 20 puntos. Kakikitaan ng kalinisan at kaayusan, nakitaan ko naman ang kalinisan at kaayusan kanina si Aisel sa paggawa kaya mayroon siyang 10 puntos. Natapos sa takdang oras ang pagsasagawa ni Isaac kanina kaya mayroon siyang 10 puntos. At para naman sa pananahin niya ay okay. Nagsaayos ni Isaac ang kasugatan, ang sirang kasugatan na kanyang pinahi kanina. O kaya si Isaac ay nakakuha na 50 puntos. Bigyan niya natin ng tatlong palakpak si Isaac. Ngayon naman, bukay, balikan naman natin ang ginawa, pagsasagawa kanina ni Genevieve. Kanina nakitaan ko na nagawa ni Genevieve ang wastong paraan sa pananali. So meron siyang 20 puntos. At para naman sa, kung pinakitaan ko siya ng kalinisan at sa kanina, o nakitaan kita ng kalinisan at kailisan kanina sa paggawa, kaya may 10 puntos ka. Natapos mo rin sa takdong oras ang pagsasagawa ng gawa